salapi. Ngayon ay ipinagdiriwang ng simbahan ang ika-25 linggo sa karaniwang panahon kung saan nasasaksihan natin ang handog ni Jesus bilang pantubos sa mga inaapi at tayo ay pinapanagot ng mga ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Pinupuri sa Salmo ika-112 ang Panginoon na nagtataas sa mga hamak at nag-aaruga sa mga nangangailangan. Siya'y nakaluklok sa kanyang trono, subalit yumuyukod mula sa kaitaasan upang itaguyod ang mga dukha. Sa kanyang unang sulat kay Timoteo, hinihikayat tayo ni Pablo na manalangin para sa lahat, kabilang ang mga pinuno. Nais ng Diyos na maligtas ang lahat. Si Kristo Jesus ang ating tagapamagitan na naghandog ng kanyang sarili bilang pantubos para sa ating lahat. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, nagkwento si Jesus tungkol sa isang katiwala na ginamit ang kanyang katungkulan upang paghandaan ang hinaharap. Gayunman, itinuturo ni Jesus na hindi natin maaaring paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang salapi. Kailangang suriin natin ang ating mga pasya at maging handang unahin ang Diyos sa lahat ng bagay. Pagninilay. Hinahamon tayo ni Jesus na isama at arugain ang mga taong madalas na hindi pinapansin o iniiwan sa laylayan. Layunin ng aral na ito na tulungan ang mga tao na maunawaan ang bawat tao ay may dangal sapagkat sila ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Hinihikayat din silang magnilay kung paano nila pinakikitunguhan ang kapwa at pinasisigla silang magpakita ng pag-ibig, kabutihan at paggalang sa lahat, lalo na sa mga maaaring makadama ng pagkaligta o pag-iisa. Hilingin natin sa Diyos ang biyayang bitawan ang ating pagnanais na humanga ang iba sa atin at maging sentro ng pansin. Mahirap unahin ang Diyos kung nakatuon lamang tayo sa ating sarili. Kaya't ang panalangin ito ay humihingi ng tulong ng Diyos upang maalis ang pagkamakasarili na humahadlang sa tunay na pagiging alagad. Sa paghingi sa Diyos ng tulong upang tayo'y maging mapagkumbaba, masigit nating masusundan si Jesus at mamumuhay ng mas bukas palad at may malasakit. Nasaan ang ating mga puso? Kasama ba ng Diyos o ng kayamanan? Hindi natin maaaring paglingkuran ang dalawang Panginoon. Dapat tayong maging mabuting katiwala ng mga kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaki. At ang hindi tapat sa maliliit na bagay ay hindi rin magiging tapat sa malalaki. Kaya kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa salapi na bagay na may dungis, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan ng hindi sa inyo, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang inyo? Walang katarungan kung walang malasakit, at walang pagiging lehitimo kung hindi pakikinggan ang paghihirap ng iba. Sa harap ng kawalang katarungan at walang salang pagdurusa, nagiging mas mulat tayo, ngunit nanganganib tayong manatiling walang kilos, tahimik at malungkot, na tila natalo ng damdaming wala nang magagawa. Manalangin tayo. Manalangin tayo para sa ating ugnayan sa lahat ng nilikha. Manalangin tayo na sa inspirasyon ni San Francisco, ating madama ang ating pagkakaugnay-ugnay sa lahat ng nilalang na minamahal ng Diyos at karapat-dapat sa pag-ibig at katarungan. Matutunan nawa natin ang sigaw ng pag-asa kapag dumating ang oras ng matinding pagsubok, hindi upang manakit, kundi upang magtiwala, hindi upang sumigaw laban sa kapwa, kundi upang buksan ang ating mga puso.
Kung tunay ang ating sigaw, maaari itong maging pintuan ng bagong liwanag, isang bagong pagsilang. Panginoon, tulungan mo kaming ipagkatiwala ang lahat sa iyo. Ikaw ang aming kaaliwan at pag-asa. Gawin mo kaming mga tanda ng pag-asa ng iyong pag-ibig para sa iba. Pagalingin mo kami at pag-isahin sa iyong pag-asa at pag-ibig. Amen.